Isang mapagpalang araw sa inyo mga kalihim. Maligayang pagdating muli sa ating channel, ang mga lihim ng pamilya, kung saan ating binubuksan at pinagninilayan ang mga totoong kwento ng buhay, pag-ibig, at mga nakatagong sakit sa loob ng bawat tahanan. Para sa ating tampok na salaysay ngayon, isang lola ang magbabahagi ng kanyang mabigat na karanasan sa piling ng sarili niyang anak at manugang. Halina't pakinggan natin ang kanyang boses. Ang bawat marahang kiskis ng aking paang may matatandang ugat at luma sa makintab na sahig na kahoy ay tila isang nakabibinging hiyaw ng kawalan sa gitna ng bahay na wala namang ibang tunog kundi ang malamig at monotonous na ugong ng aircon at ang nakatatakot na tibok ng orasan na tila bumibilang sa mga natitirang sandali ng aking buhay. Ganito kami sa loob ng napakahabang panahon, dahil kami ay isang pamilyang tila banyaga at magkakakumpetensya sa ilalim ng iisang bubong, na ang tanging ugnayan ay ang pilit na pagtitiis at ang mga nakatagong galit na nagbabadya sa bawat sulok, habang ang bawat hininga ko ay binibilang at sinusuri ng mga matang mapanghusga. Habang nakatayo ako sa harap ng lababo at dahan-dahang ginagamit ang kanilang bago at nagniningning na gripo na tila nanunuya sa aking kahirapan at pagkatao, narinig ko ang pamilyar ngunit nakakasugat na buntong hininga ni Elena mula sa aking likuran. Iyon ay isang buntong hiningang punong-puno ng pagod at matinding yamot na laging sumasabay sa bawat paggalaw ko sa kanyang marangyang teritoryo na tila ba ang hangin na aking inaapakan ay ninanakaw ko sa kanila habang ang aking mga kamay ay nanginginig sa takot na makalikha ng ingay. Iniwan ko ang tasa sa gilid at dahan-dahan ngunit may halong kaba na bumalik sa aking upuan habang ramdam ko ang matalim at mapanghusgang tinging iyon na nagsasabing ang bawat hakbang ko sa bahay na ito ay isang abala at isang malaking dumi na kailangan niyang linisin at isumpa pagkatapos. Ako ay naging isang bisitang nakalimutan ng umuwi at isang mabigat na pasaning hindi na maalis sa kanilang modernong buhay kahit na ang nakasisindak na katotohanan ay ang perang ginamit pambili ng lupang kinatitirikan ng marangyang bahay, na ito ay galing sa lahat ng dugo at pawis na aking pinagpaguran sa buong buhay ko at sa pinagbentahan ng aking mga huling ari-arian sa probinsya na huthot nila hanggang sa huling sentimo. Ang matitinding sulyap ni Elena habang naglalakad ako ay tila mga palaso na untunting bumabaon sa aking likod habang pilit kong kinakapa ang aking lugar sa isang espasyong hindi naman talaga para sa akin. Ang bawat hapon ay nagiging isang parusa, kung saan ang aking katahimikan ay nagiging simula ng kanilang lihim na bulungan at tawanan. Sa tuwing kami ay maghahapon sa mahaba at tahimik na mesa, sinusubukan kong magbukas ng kwento tungkol sa mga simpleng bagay na napanood ko sa balita o kahit ang mga lumang alaalang nais kong ibahagi upang mapunan ang katahimikan at maramdaman kong tao pa ako. Pero ang sagot ni Rico at Elena ay palaging isang malamig na pader na nagsasabing kami na po ang bahala. Ang salitang kami ay tila isang matulis na bakod na may kuryente na malinaw na naghihiwalay sa kanila bilang isang buo at masayang pamilya at sa akin bilang isang matandang nanay na ituturing na lamang na isang obligasyong kailangang lunukin ng may pagkasuklam at puot hanggang sa dulo ng aking huling hininga. Ang bawat plato at baso na nakalagay sa mesa ay tila may kani-kanilang kwento ng pagtanggi na nagpapasakit sa aking kalooban. Ang bawat subo ko ng pagkain ay tila may kasamang bigat dahil sa pakiramdam na ako ay kumakain ng biyayang hindi ko naman pinalad na maranasan sa sarili kong pagsisikap. Hindi naman sila pisikal na masamang tao sa mata ng lipunan dahil binibigyan nila ako ng mga mamahaling gamot para sa aking high blood at may sarili akong malambot na kama sa isang sulok, pero sa loob ng mga pader na ito, nararamdaman kong unti-unti akong nilalamon ng isang buhay na libingan, at nagiging isang aninong wala ng tinig at halaga habang pinapanood ko ang sarili kong untunting pagkamatay. Ang malamig na gabi ay nagiging mas mahaba dahil sa kawalan ng init ng tunay na pamilya na aking inasahan nang lisanin ko ang aking nakagisnang bayan. Ang mga pader ng aking silid ay tila nagiging mas makipot sa bawat araw na lumilipas, nang walang nagbubukas ng pinto upang mag-alok ng kahit kaunting oras ng kuwentuhan. May mga hapon na ang tanging kasama ko ay ang sarili kong maputlang refleksyon sa bintana habang nakatingin sa mga dumadaang sasakyan at nararamdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan dahil sa buong araw nakawalan ng kausap at ang takot na baka ang aking boses ay tuluyan ng mawala at tuluyan na akong burahin sa mundong ito pagdating nila mula sa trabaho. Ang tanging maririnig ko ay ang mga salitang nagkukunwaring pag-aalala pero punong-puno ng matitigas na pagbabawal na huwag ko raw pagurin ang aking sarili sa paglilinis ng kanilang bahay. Ang bawat marahas na pagbaba ng kanilang mga bag at ang tunog ng kanilang mga sapatos sa pintuan ay nagdudulot sa akin ng matinding kaba na tila ba ako ay isang salarin na naghihintay ng parusa,
Ang kanilang pagod sa buong araw na trabaho ay tila nagiging karagdagang dahilan upang ako ay lalo pang iwasan at ituring na isang pabigat. Ngunit alam ko ang lihim at mapait na mensahe sa likod ng mga peking salitang iyon. Ang totoo ay ayaw nilang pakialaman ko ang kanilang mga mamahaling kagamitan dahil sa tingin nila ay masyado na akong matanda, mangmang, at madumi para maunawaan ang paggamit ng kanilang mga makabagong appliances, na tila ba mas mahalaga pa ang mga makintab na makinang iyon kaysa sa aking natitirang dignidad at damdamin bilang isang ina. Ang bawat pindutan sa kanilang mga modernong kagamitan ay tila isang misteryo na sadyang inilihim sa akin upang lalo kong maramdaman ang aking kawalan ng silbi at pagiging lipas sa panahon. Ang bawat sulok ng makabagong kusina na iyon ay sumisigaw ng pagtanggi sa aking presensya. Isang gabi, na hindi ko malilimutan dahil sa matinding takot na idinulot nito, habang pilit kong ipinapakita na may silbi pa ako at sinusubukan kong tumulong sa madilim na kusina. May nabasag akong isang mamahaling baso na tila naging hudyat ng isang marahas at madugong giyera ng mga emosyon sa loob ng bahay. Agad na lumapit si Elena na may kasamang matinding bilis at dahan-dahan ngunit mariing nagsabi na iwan ko na lang iyon at siya na ang gagawa sa tonong nanginginig sa matinding galit na tila ba may pinatay akong tao sa kanyang harapan. Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan na tila isang hudyat ng pagsabog ng lahat ng kanilang tinatagong puot at pagkainip sa aking piling. Ang bawat piraso ng kristal sa sahig ay naging salamin ng aking gumuhong pag-asa na makahanap ng pagmamahal sa tahanang ito. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang nanginginig na bibig ay tila mga hatol ng korte na nagpapatunay na ako ay isa ng malaking pabigat na sumisira sa kanilang kapayapaan at nagpapadumi sa kanilang malinis na pamumuhay. Habang sinusubukan ko pa ring pulutin ang mga piraso ng basag na kristal dahil sa hiya at takot, hinawakan niya ang aking kamay ng napakahigpit na tila ba ako ay isang kriminal na kailangang pigilan at ipahiya dahil baka masugatan ko pa ang kanyang malinis na sahig. Ang kanyang mahigpit na hawak ay nag-iwan ng pulang marka sa aking balat na tila isang patunay ng aking pagkakasala at ang kawalan ko ng karapatang humawak sa anumang bagay na pagmamay-ari nila. Ang bawat patak ng pawis ko sa sahig ay tila dumi sa kanyang paningin. Sa mismong sandaling iyon ay pumasok si Rico sa pintuan at tumingin sa aming dalawa ng may malamig at walang emosyong ekspresyon. Hindi siya nagsalita, at ang pananahimik niyang iyon ang pinakamakasakit at pinakamabigat na dagok sa lahat dahil iyon ay isang malinaw na pagbenta at pagpanig sa kanyang asawa laban sa sarili niyang ina na nagluwal at nagpalaki sa kanya. Nang may buong pagmamahal, ang kanyang pananahimik ay mas matalas pa sa anumang talim ng kutsilyo na humiwa sa aking natitirang tiwala sa aking sariling anak. Ang lalaking pinaglaanan ko ng aking kabataan ay nakatayo na ngayon bilang isang hukom na walang pakiramdam. Nakatayo lang siya roon tulad ng isang rebulto at pinagmamasdan ako na parang isang malaking pagkakamali ng kalikasan na kailangang itama, disiplinahin, at ikahiya sa harap ng kanyang pamilya. Bumalik ako sa aking madilim na kwarto nang may luhang pilit na pinipigil sa aking mga kulubot na pisngi at hindi na kumain ng hapunan habang nakikinig sa mga mabilis at matatalim na bulungan nila sa labas ng aking pinto na puno ng pagod, yamot, at planong pag-alis sa akin sa lalong madaling panahon. Ang dilim ng aking silid ay naging saksi sa aking tahimik na pagtangis habang ang bawat salita ng kanilang pagtatalo sa labas ay tila mga pako na bawat sandali ay ibinabaon sa aking kabaong. Ang pakiramdam ng pagiging itinakwil ay tuluyang lumamon sa aking diwa. Kinabukasan, sa pagnanais kong bumawi sa aking kasalanan, sinubukan kong gumising ng napakaaga sa gitna ng kadiliman para sana magluto ng almusal. Pero narinig ko na naman silang nagtatalo sa kusina kung bakit hindi raw iyon ang tamang ulam na dapat ay inihanda para sa kanila. Ang tanging nasabi ko na lang ay pasensya na sa aking pinakamahina, nanginginig, at gumuho na tinig habang sila ay nag-uusap sa isang wikang dayuhan na hindi ko na kailanman maintindihan upang sadyang ihiwalay ako. Ang kanilang mga boses ay tila mga banyaga na nag-uusap sa isang daigdig kung saan wala akong karapatang umiral. Ang bawat sulyap nila sa akin habang nagtatalo ay puno ng panunumbat na ako ang dahilan ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Ang sarili kong dugo at aman ay nagiging isang banyaga sa harap ko, at ang bahay na ito na dapat ay naging huling kanlungan ko sa aking katandaan ay nagiging isang magandang kulungang ginto na unti-unting sumasakal, umaapi, at pumapatay sa aking natitirang pagkatao. Ang marangyang subdibisyon na ito na tila paraiso sa iba ay naging isang impyerno para sa aking kaluluwa. Ang bawat magandang palamuti ay nagiging paalala ng aking kawalan ng kalayaan.
Minsan ay sinusubukan kong isipin sa aking pag-iisa kung saan ako nagkamali sa pagpapalaki sa kanya noong bata pa siya dahil palagi ko namang sinasabi na okay lang ako para hindi sila mag-alala sa akin. Pero baka ang pananahimik kong iyon ang naging pader na naging masyado ng matayog at matigas para kanilang tibagin at unawain. Ang aking mga alaala ng kanyang pagkabata kung saan ako ang kanyang buong mundo ay nagiging isang masakit na kabaligtaran ng aking kasalukuyang kalagayan. Ang batang umiiyak kapag wala ako ay ang lalaki na ngayon ay naghahangad ng aking pagkawala. Isang linggo ang lumipas at habang sila ay nasa simbahan para magdasal at maglinis ng kanilang mga kasalanan sa harap ng Diyos, sinubukan kong maglinis ng bahay muli kahit nagsisimulang sumakit ng matindi ang aking likod dahil gusto kong maramdaman na may maliit akong bahagi ng pag-aari sa bahay na ito. Hawak ko ang walis na tila ba ito ang aking huling sandata laban sa pagiging walang silbi. Pero nang biglang dumating si Elena ng mas maaga, ang kanyang mukha ay naging parang isang madilim na langit na may dalang malakas na bagyo. Ang kanyang biglaang pagpasok ay tila isang pagsalakay sa aking huling sandali ng kapayapaan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit nang makita akong hawak ang kanyang mga kagamitan. Mariin at pasigaw niyang sinabi na plansado na ang lahat at bakit ko pa ginalaw ang mga gamit sa paraang puno ng nakatagong poot, pandidiri, at matinding pagkainis. Sa sandaling iyon, hindi ko na talaga alam kung saan ako lulugar sa mundong ito dahil sa bawat pagsubok kong magpakita ng pagmamahal at tulong ay lalo lang akong nagiging panggulo at kaaway sa kanilang paningin. Ang bawat sulok ng hardin na iyon na aking binalak na buhayin ay naging saksi ng aking pagkagapi at kahihiyan. Ang aking mga kamay na may dumi ng lupa ay naging simbolo ng aking pagiging marumi sa kanilang marangyang buhay. Noong gabing iyon ay nanatili lang akong nakaupo sa gilid ng aking kama habang nakatitig sa lumang kabinet na naglalaman ng aking kakaunting kagamitan, simula nang lumipat ako rito sa marangyang subdibisyon na ito. Tila ang oras ay naging isang mabagal na kaaway na bumubulong sa aking tainga ng aking kawalan ng halaga at nalalapit na katapusan. Ang katahimikan ng gabi ay nagiging mas mabigat habang naririnig ko ang barangyang pamumuhay ng mga tao sa labas na tila ba walang pakialam sa isang matandang nagdurusa sa loob ng 4 na sulok. Naririnig ko ang laging malamig na bulong ng hangin sa gabi na nagpapakita ng aking malalim na kalungkutan habang ang aking mga anak ay abala sa kanilang sariling marangyang buhay at mga plano sa hinaharap na hindi ako kasama. Ang bawat sandali sa loob ng bahay na ito ay puno ng nakatagong tensyon na tila isang bulkang may kumukulong lava na nagbabadya ng malakas na pagsabog sa anumang oras na ako ay makagawa ng kaunting ingay o pagkakamali. Naririnig ko ang kanilang malalakas, masasayan, at walang pakialam na tawanan sa kabilang kwarto at naiisip ko ng may matinding pagsisisi na marahil ay mas magiging payapa at masaya ang kanilang buhay kung wala ang isang matandang laging nakakasira sa perpektong ayos ng kanilang mundo. Kumatok si Rico pagkalipas ng ilang oras pero hindi ako sumagot at nagkumot na lang ako sa gitna ng init ng gabi dahil sa matinding ginaw na nararamdaman ng aking sugatang puso. Ang kanyang katok ay hindi hudyat ng pagmamahal kundi isang paalala ng aking pananagutan sa kanilang buhay. Isang formalidad na kailangang gawin upang masabing may pakialam sila. Pumasok siya ng marahas at nanatili sa may pintuan habang sinasabing napagsabihan lang naman ako ni Elena dahil sa aking mga halaman. Sa isang tonong tila ba ako ay isang matigas ang ulong bata na walang isip at hindi nakakaintindi ng katuwiran. Hindi niya maunawaan at ayaw niyang unawain na hindi ang mga halaman ang dahilan ng aking pagdurusa kundi ang katotohanang ako ang itinuturing na pinakamalaking dumi na kailangang walisin at itapon sa bahay na ito. Ang kanyang mga salita ay tila mga hampas ng latigo na sumusugat sa aking natitirang lakas. Ang kanyang tinig ay walang naiiwan kundi ang lamig ng pagtanggi at ang pagnanais na ako ay sumunod na lamang ng walang kibo. Sinabi ko sa kanya na hindi ako galit at pagod lang ako sa isang boses na tuyo, malamig, at wala ng anumang buhay. Narinig ko ang kanyang malalim na buntong hiningang puno ng bagot at poot bago niya isinara ang pinto ng malakas. At doon ko napagtanto sa aking sarili, na pagod na rin akong magpanggap na kabilang ako sa pamilyang ito na unti-unting pumapatay sa aking kaluluwa sa bawat segundong lumilipas. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay naging huling tuldok sa aking desisyon na wakasan ang aking buhay bilang isang anino. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay sumisigaw na ng paglaya. Sa paglipas ng mga kakilakilabot na araw, ay lalong lumiliit ang aking mundo hanggang sa maging kasing liit ng aking higaan, ang kusina, ang garden. At pati ang sarili kong anak ay tila naging mga bawal na teritoryo na may bantay para sa akin dahil ang bawat malasakit ko ay laging nauuwi sa pagiging abala at kasalanan.
Ang bawat hakbang ko sa koridor ay tila isang paglabas sa teritoryo ng kaaway, kung saan ang bawat sulok ay may naghihintay na patibong. Isang madaling araw ay nagising ako ng may mabigat at pinal na desisyon sa aking isip upang wakasan ang paghihirap na ito. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto sa gitna ng kadiliman habang tinitiyak na hindi lulutong ang lumang sahig upang hindi sila magising at pigilan ako sa aking paglaya. Ang lamig ng gabi ay pumasok sa aking mga buto, ngunit ang init ng aking desisyon ay nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy sa aking paghakbang. Nakita ko si Elena sa kusina na nakaharap sa maliwanag na screen ng kanyang laptop at may malalalim at maiitim na eyebags na tila pasan ang buong mundo. Doon ko naisip ng may tiyak na katotohanan na ang aking presensya ay isa nga talagang malaking hadlang sa kanilang kaligayahan at ang pagkalinga nila sa aking matandang katawan ay isa na lamang mabigat na sakripisyong kailangang gawin araw-araw para sa mata ng ibang tao upang hindi sila mapag-usapan ng masama. Ang kanyang larawan sa gitna ng gabi ay naging huling patunay na ako ay isang pabigat na sumisira sa kanilang sariling pangarap ng isang perpektong pamilya. Naintindihan ko na ang lahat ng kanilang plano, at nahihiya na ako sa aking sarili na narito pa ako sa mundong ito na tila isang basura. Tiningnan ko ang aking mga kamay na puno ng kulubot at panginginig at naisip ko na wala na itong silbi kundi ang makasira ng kanilang perpektong kaayusan at kagandahan. Ang bawat ugat sa aking mga kamay ay nagpaalala sa akin ng mga taon ng paggawa na ngayon ay itinuturing na lamang na pinsala sa kanilang modernong daigdig. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay tila may nakatagong mata na nagmamasid sa aking bawat paghinga na naghihintay ng aking susunod na pagkakamali upang maging dahilan ng panibagong pagtatalo at sigawan ng mag-asawa. Ang aking puso ay napuputol at nagdurugo sa bawat hapon na lumilipas, nang walang sino mang nagtatanong kung kamusta ang aking marupok na pakiramdam o kung nainom ko ba ang aking mga gamot sa tamang oras upang hindi ako mamatay ng maaga sa kanilang paningin. Ang bawat segundong lumilipas ng walang tunog ng pagmamahal ay nagpabigat sa aking pakiramdam ng pagiging nag-iisa sa gitna ng karangyaan. Ang pakiramdam ng pagiging isang estranghero at multo sa pamilyang ako mismo ang nagtatag, nagpakain, at nagpalaki ay isang lason na unti-unting pumapatay sa aking natitirang lakas at pag-asa. Ang bawat sakripisyo ko noong araw ay tila naging walang saysay sa harap ng kanilang marangyang pamumuhay na walang puwang para sa nakaraan. Nang magsimulang magliwanag ang paligid sa sumunod na araw, tumayo ako ng may paninindigan at binuksan ang aking lumang maleta para ilagay ang aking mga mahahalagang gamit, ang aking lumang Biblia, at ang aking kaunting pensyon na aking itinago sa ilalim ng aking unan. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin sa huling pagkakataon at nakita ang isang biyudang wala ng ningning ang mga mata, ngunit may malalim at nag-aalab na pagnanais na maging malaya mula sa tanikalang ito ng huwad na pagmamahal at pagtitiis. Ang aking mukha sa salamin ay nagpakita ng lahat ng sugat ng aking kaluluwa, ngunit may kasamang bagong lakas na nag-utos sa akin na humakbang paalis. Lumabas ako ng kwarto, dala ang aking maleta at nakita ako ni Rico nakakatayo pa lamang ng may malaking gulat at takot sa kanyang mga mata, pero ang gulat na iyon ay hindi dahil sa takot na mawawala ako kundi takot sa kung anong sasabihin ng lipunan, ng kanyang asawa, at ng mga kapitbahay kung malalaman nilang pinalayas ang kanyang sariling ina. Sinabi ko sa kanya na ayokong maging panggulo sa kanilang marangyang buhay, at dahan-dahan akong naglakad patungo sa pinto habang hawak ang aking maleta ng buong lakas. Ang kanyang pagharang sa akin ay tila isang formalidad upang hindi siya magmukhang masamang anak sa paningin ng mundo. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng tunay na lungkot. Sinubukan niyang humakbang upang pigilan ako at sinabing huwag ko na namang palakihin ang maliit na nangyari kagabi. Ngunit ang salitang palakihin ang lalong nagpatatag sa aking desisyon dahil para sa kanila ay isang maliit at walang kwentang bagay lang ang aking nararamdaman at ang aking natitirang dignidad bilang tao. Lumingon ako sa huling pagkakataon sa bahay na punong-puno ng mamahaling kagamitan, sining, at karangyaan, pero walang kahit isang maliit na puwang para sa isang ina na nagbigay ng kanyang buong buhay. Ang bawat marangyang kasangkapan na aking nadaanan ay naging simbolo ng aking pagkakatapon sa labas ng kanilang buhay. Binuksan ko ang pinto at sinalubong ako ng malamig na hangin ng umaga na tila humahalik sa aking mga kulubot at nagpapalaya sa aking kaluluwa. Sumakay ako sa bus patungong malayong probinsya, at habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan, naramdaman ko ang unti-unting paglaya ng aking dibdib sa kusi ng bawal madumihan at sa mga matang laging nakabantay sa bawat galaw at pagkakamali ko. Ang bawat ikot ng gulong ng bus ay naglayo sa akin sa impyerno ng aking pagiging isang abala. Ang hangin sa labas ng bintana ay may lasa ng tunay na kalayaan.
Ang takbo ng bus sa malawak na kalsada ay tila isang marahas ngunit masayang pagtakas mula sa isang madilim at nakasasakal na panaginip na pumuno sa aking buhay ng ilang taon ng walang katapusang kalungkutan, pag-iisa, at kahihiyan sa gitna ng karangyaan ng lungsod. Ang bawat bayang aking nadaanan ay nagpaalala sa akin na ang mundo ay malawak at may lugar pa para sa isang matandang tulad ko. Ang malalawak at berdeng bukirin na aking nakikita sa bintana ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa na may buhay pa at may hangin pang pwedeng hiningahin ng malaya sa labas ng magandang kulungan na aking iniwan ng walang anumang bakas ng pagsisisi o lungkot sa aking puso. Ang pagsikat ng araw sa abot tanaw ay nagbigay ng bagong liwanag sa aking daigdig na matagal nang binalot ng dilim. Pagdating ko sa lumang bahay sa probinsya na gawa sa kahoy at kawayan, binuksan ito ng aking matapat na kapatid nang may malaking gulat at doon ko naisip sa aking sarili na gusto ko lang makita ang tunay na bahay ko kung saan ako ay kinikilala bilang tao, bilang kapamilya, at hindi bilang isang mabigat na pasanin na kailangang itago sa dilim. Ang kanyang mainit na yakap ay nagpabalik ng aking pakiramdam na ako ay may halaga at may nagmamahal pa sa aking pagkatao. Ang amoy ng lumang kahoy, ang tunog ng mga ibon, at ang sariwang hangin ng probinsya ay tila isang mahiwagang gamot na nagpagaling sa aking pusong matagal nang nagdurusa at nagdurog sa marahas na lungsod. Ang katahimikan ng probinsya ay hindi nakatatakot kundi puno ng kalinga at kapayapaan para sa aking pagod na katawan. Kinabukasan ng hapon ay may humintong mamahaling sasakyan sa tapat ng aming bakod at si Rico ang bumaba na halatang pagod mula sa mahabang biyahe at trabaho habang pinipilit akong bumalik agad dahil wala raw mag-aalaga sa akin doon sa maruming lugar na ito. Pero tiningnan ko siya ng diretso at matapang sa kanyang mga mata at sinabing hindi sapat ang gamot, pagkain, at tirahan para mabuhay ang tao, aking anak, dahil kailangan ko ring makaramdam na ako ay tunay na buhay at may halaga sa mundong ito. Ang kanyang pagdating ay nagpakita lamang ng kanyang pagnanais na tapusin ang isang issue upang makabalik siya sa kanyang komportableng buhay nang walang iniisip na panunumbat ng konsensya. Dumating din si Elena pagkalipas ng ilang oras na sumunod pala dahil sa takot sa sasabihin ng iba na may kasamang pilit at plastik na paghingi ng paumanhin, ngunit alam ko sa aking puso na ang kanilang nararamdaman ay halo-halong matinding guilt, gulat, at lihim na ginhawa na sa wakas ay wala na ang matandang pasaning nagpapabigat sa kanilang modernong pamumuhay at nagpapadumi sa kanilang magandang bahay. Ibinigay ko na sa kanila ang buong karapatan sa bahay na iyon sa lungsod at sinabing ang huling mga natitirang taon ng aking buhay ay ibibigay ko na sa aking sarili nang walang anumang pagsisisi, galit, o pag-aalinlangan. Ang kanilang mabilis na pag-alis pagkatapos ng aming pag-uusap ay nagpatunay na ang aking desisyon ay ang pinakatama para sa aming lahat. Umalis sila bago magdilim ng mabilis at ang aming paghihiwalay ay kasing tahimik ng paninirahan ko sa kanila sa loob ng maraming buwan ng pagtitiis. Naupo ako sa beranda ng lumang bahay habang kumakain ng simpleng saging, at nagtatawanan kami ng aking kapatid tungkol sa mga laro at kalokohan namin noong bata pa kami nang wala nang kailangang pigilin na halakhak o takot na makagawa ng ingay sa gabi. Ang gabi sa probinsya ay napuno ng tunay na kuwentuhan na matagal kong hinangad sa malamig na bahay sa lungsod. Nagsimula akong magtanim ng mga kamatis, sili, at talong sa malambot na bakuran kung saan ang lupa ay hindi nagagalit o nagbubuntong hininga kapag hinahawakan at ang mga halaman ay hindi nababagot sa aking tabi kundi lumalaki ng may pasasalamat at buhay. Ang bawat bagong usbong ng dahon ay nagbigay sa akin ng patunay na ang buhay ay patuloy na sumisibol kapag may tamang kalinga at pagtanggap. Alam ko na darating ang araw na tatanda pa ako lalo, hihina ang aking mga tuhod, at tuluyang lalabo ang aking paningin, ngunit hanggat may hininga ako ay dito ako mananatili sa lugar na nagbigay sa akin ng tunay na kapayapaan, dignidad, at pagtanggap. Ang aking mga huling araw ay hindi nabibilangin ng isang nakatatakot na orasan kundi ng pagsikat at paglubog ng araw sa malawak na kalangitan. Minsan ay tumatawag pa rin si Rico sa telepono para magkamusta at mag-alok ng pera, pero tanggap ko na ang papel ko sa buhay nila ay tapos na at wala nang dapat balikan. Ang pinakamabuting wakas sa isang buhay ay ang pagtanggap na may mga pinto na kailangang isara ng tuluyan para mahanap mo muli ang iyong nawawalang sarili at sa wakas, nahanap ko na ang aking tunay na tahanan sa maliit, luma, ngunit punong-puno ng pagmamahal na bahay na ito na may malawak at malayang espasyo para sa aking natitirang kaluluwa na ngayon ay payapa na. Diyan nagtatapos ang isang napakalaming na kwento ng paglaya at paghahanap sa tunay na kahulugan ng tahanan.
Ang kwentong ito ay isang paalala, na ang tunay na pagkalinga ay hindi nasusukat sa karangyaan kundi sa respeto at pagmamahal sa ating mga magulang. Kung naantig ang inyong mga puso sa salaysay na ito, huwag ninyong kalimutang i-like ang videong ito at mag-subscribe sa mga lihim ng pamilya para sa marami pang kwentong kapupulutan ng aral. Pindutin din ang bell icon para laging updated. Hanggang sa muli, tandaan na sa bawat lihim ay may katotohanang magpapalaya sa atin.